Sa high fashion noon, basta naka-stockings, in na in. Bukod sa sunod sa moda o fashion, protection din ito ng kababaihan sa kanilang magagandang binti. Pero dahil sa pagbabago ng estilo ng pananamit at patindi ng patinding init ng panahon, ang stocking ng kababaihan tila naisang tabi na. Pero mga kababaihan din sa Ilocos ang nakapulot ng bagong paggagamitan ng stocking sa halip na ikulong lang sa aparador. Maaga pa lang, todo na sa pagkakatas ng tubo ang mag-anak na ito sa San Ildefonso sa Ilocos Sur. Halos 2,000 pirasong tubo kasi ang kailangan nilang pigain para gawing asukal na muscovado. Kahit di makina na ang pagkakatas sa tubo, napapalaban pa rin sila sa mano-manong pagbubuhat. Matapos ang halos 3 oras na pagpiga ng tubo, isasalang ang katas at pakukuluan sa kawa. Ang pinagpigaan naman ang gagamitin bilang panggatong, na isinusuksok sa kalan kada kalahating minuto. Ang pangunahing sangkap na magpapatamis sa sinambong. Yung stocking, tapos lalagay yung malagkit. Ang malagkit na bigas na gagamitin, hindi na sa dahon ng saging ibinalot, kundi sa Itong malagkit nilagay sa stocking, tapos ibabad sa buong magdamag para malambot sa umaga, gano'n. Kaya po sa stocking nakabalot para pumasok yung matamis niya, yung asukal. si Nanay Polis. Nagkaedad na raw sa pagluluto ng sinambong. 4 na oras itong maluluto kasi habang ilalagay sa pang sinambong, tumatamis naman yung katas ng tubo, nagiging maskubado. Paglilinaw ni Nanay Polis, malinis at bagong stockings daw ang ginagamit nila sa pagluluto. Dati, dahon ng nyog, ngayon stocking na kasi hindi na pwede yung dahon ng nyog kasi masyadong marumi. Yung stocking hindi na idodoble, isang gamitan lang po para malinis ang sinambong. Sa aklat ni Carlos Quirino na History of the Philippine Sugar Industry noong 1974, sinasabing bago pa man nagkaroon ng makabagong paggawaan ng asukal, mano-mano at mahabang proseso ang pagdaraanan sa paggawa ng asukal na muscovado. Pakukuluin ulit ito ng 3 oras habang nakababad na ang malagkit para dahan-dahang sipsipin ng mga butil ang tamis ng tubo. Dahil matamis, umaalsa ang katas ng tubo. Kaya kailangang alaga ito sa halo. Matapos ang maghapong pagpipiga at pagpapakulo, pwede na hanguin ng sinambong na bahagi na ng ating matamis na kasaysayan. Sinasabay namin magawa ng sinambong pag may order ng muscovado para may merienda din kami. Sinasabit lang para yung tamis niya, maipon. Ang ganitong klase ng pamanan sa ating kulinarya ay isang bagay na dapat natin na isinasalba, itinatangi, ipinipreserve natin para meron tayong resibo sa ating mga susunod na henerasyon na ang mga pagkain na ito ay bahagi ng isang kultura na dumadaloy sa dugo ng bawat Pilipino. Ang mga Manilenyong nakatikim ng pasalubong naming sinambong tila kiniliti ng lasa nito. Hindi siya matamis, hindi siya matabang. Kapares lang din siya ng biko. Okay naman ang lasa eh. Masarap naman. Ang sarap! Katamtaman lang! Hindi matamis, hindi maasim, kundi masarap!
anumang pagkaing niluto sa pagmamahal. Tiyak na makapagpapatamis ng ngiti